Mga kwento ni Fermo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ramil. Taga Mindanao. Malay Balay Bukidnon. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang isang kwentong hango sa tunay kong karanasan. Matagal na panahon ang nakalipas. Na magpasa hanggang ngayon ay tandang-tanda ko pa ang bawat detalye at mga pangyayaring naranasan ko kasama ang aking mga magulang. Bata pa lamang ako noon ay masasabi kong sa mga dakilang sugarol. Tsismosa at ubod ng utangera ang aking ina. Masyado kasi siyang inispoiled ng aking ama na si Oscar, kung kaya't umaabot na sa puntong halos malulong na ito sa pagiging sugarol. Uuwi na lamang ito sa bahay kapag gutom na. O kaya naman ay natatalo ito sa sugal at wala ng pera ni Singkong Duling. Ang gagawin pa niyan pag-uwi sa bahay mga kagiliw, walang tigil sa pagbubunganga hanggat hindi mawala ang init ng ulo dahil sa pagkatalo. Kung ano-ano na lamang ang mapapansin niya. At kung minsan pa nga ay pagbubuhatan niya ang mga kapatid kong babae na mas bata pa sa akin. O kaya naman kurutin niya kapag hindi pa siya nakokontento sa pagbubunganga nun. Kapag naman nagkataong nakauwi na sa bahay si tatay galing sa trabaho at natsyempoan ang aking ina sa ganong sitwasyon, kay tatay naman ibinubunto ni nanay ang init ng ulo niya. Mabait ang aking ama, Sir Seth. Tahimik lamang siya kapag nanggagalaiti sa galit si nanay. At ni minsan ay hindi ko pa nakitang pinagbubuhatan niya ito ng kamay. Kahit na surang-sura na kami ng mga kapatid ko sa balasubas na pag-uugali ng aming ina, hindi namin magawang magtanim ng galit dito alang-alang sa aming ama. Ang palagi kasing ipinapayo sa aming magkapatid ni tatay, hayaan na lamang daw namin si nanay. Dahil alam niyang nagsasaya lang umano ito sa sugalan. Kapag umano alam naming mainit ang ulo nito ay lumabas na lamang kaming magkapatid ng bahay para hindi na kami mapag-initan pa ng ulo. Palagi rin daw naming tatandaang wag na wag kaming magtatanim ng sama ng loob dito at intindihin na lamang umano namin siya. Dahil sa pagiging sugarol din ng aking ina ay ilang beses nilang napapabayaan ang mga kapatid ko sa tuwing nagkakasakit ang mga ito. Galit na galit pa ito sa tuwing dadaing ang mga kapatid ko kapag masama ang pakiramdam nila. Kesyo nag-iinarti lamang daw ang mga ito at nagsasakit-sakitan nun. Si tatay na lamang palagi ang nag-aasikaso at nag-aalaga sa mga kapatid ko kapag may pasok sila. Kahit na pagod si tatay sa trabaho, kumikilos pa nito sa bahay at inaasikaso kaming mga anak niya. Samantalang si nanay, ayon, nasa kapitbahay at nakikipagtsismisan habang nagsusugal. Sa mga panahong ito ay hindi ko pa alam kung bakit gano'n na lamang kabait ang aking ama sa aking ina. Sa isip-isip ko pa, ganun ba talaga pag nagmamahal? Handa kang magpakaengot alang-alang sa kaligayahan ng taong minamahal mo. Martir si tatay pagdating sa kanya. Lahat ng gusto ni nanay, sinusunod niya. Hanggang sa noong nagbinata na ako, Sir Seth, hindi pa rin nagbabago si nanay. Parang ang siste ay mas lalo pa itong lumala. Gawa ng kung kani-kanino na siya nanghihiram ng pera para lang may maipantaya sa sugal. May nakakaaway na rin siya mga kapitbahay dahil sa pagiging tsismosa at utangera nito. Makasagap lang kasi siya ng usapan sa labas ng bahay at kahit mali-mali naman o kaya hindi totoo, nangangat ang bibig ng aking ina kapag hindi niya maikalat sa baryo namin ang mga nasagap niyang usapan. Ang nangyari tuloy ay napapaaway siya ng wala sa oras at kung minsan ay nauwi sa baranggayan. Hilig niya kasing maghatid-hatid ng mga kwentong wala namang katuturan eh. Isang gabi noon, kakarating ko lamang sa bahay. Galing ako sa trabaho at medyo may kalayuan sa baryo namin. Kung kaya't minsan ay inaabot na ako ng alas 7 ng gabi bago makarating sa bahay noon. Noon ngang pagpasok ko sa pintuan ay kamuntikan na akong magip ng lumilipad na takip ng kaldero. Buti na lang ay nakaiwas kagad ako kaya hindi ako tinamaan sa ulo. Nung tiningnan ko ang pinanggalingan,
Nakita ko si nanay. Sinugod niya ang bunso kong kapatid na si Lani at noong maabutan ito ay hinawakan niya ang buhok ng kapatid ko. Galit na naman siya at pinandidilatan ng mga mata si Lani noon. Dala ng pagod na naramdaman ko ng gabing ito ay hindi ko na napigilan ang sarili. Naginit ang ulo ko, lalo na noong makita kong umiiyak na ang bunsong kapatid ko, habang hawak-hawak ni nanay ang buhok niya. Pwede ba, Nay? Kung uuwi ka lang dito sa bahay para saktan yung mga kapatid ko, ang mabuti pa huwag ka nang umuwi. Naturingan kang ina pero hindi ka man naman magpakaina sa anak mo. Saad ko at agad na nilapitan ito't sinabihang bitawan niya ang kapatid ko noon. Mukhang talo na naman yata ito sa sugal, kaya mainit ang ulo nito at sa bunsong kapatid ko ibinunto ng galit. Matapos alisin ni nanay ang kamay niyang nakasabunot sa buhok ni bunso, ay agad na itong tumalikod at pumunta ng kusina. Tinanong ko si Lani kung bakit napag-initan na naman siya ni nanay. Kung ano na naman ang problema. Ani ko pa, kung bigas at ulam ang problema ay may iniwan naman ako kanina bago pumasok sa trabaho. Kaya't anong dahilan at nagtatatalak na naman ang sugarol naming ina. Sa mga yak-yak na boses ay nagsumbong ang kapatid ko. Sinabi kong kinompronta niya lang naman wano ang aming ina tungkol doon sa inutang. Pero bigla na lamang itong nagalit at ibinabato sa kanya ang lahat ng mahahawakan niya. Utang? Bakit? Anong meron sa utang? Tanong ko. Hindi na ako nagulat pa nung sabihin nila ni sa akin na kung hindi pa daw siya siningil ni Manang Belen, ay hindi niya pa malalaman na baon na pala sa utang ang aming ina. Tinanong niya si nanay kung saan ito dinala ang perang inuutang at bakit nabaon siya. Gayong wala naman siyang inaakit na pera sa bahay. Ni hindi nga ito bumibili ng bigas o maski kape man lamang. Nung tanungin ko sa nanay tungkol sa sinabi ng kapatid ko ay tiningnan niya lang ako saglit pero hindi na ito nagsalita pa. Nay, hindi ka na nga nag-aasikaso dito sa bahay. Wala ka nang naiambag dito dahil puro sugal at pakikipagtsismisan lang inaatupag mo tapos ngayon, ano itong malalaman ko? Baon kayo sa utang? Nay naman, hindi ka ba nag-iisip? Alam niyo namang kakarampot lang yung sahod namin ni tatay, di ba? Bakit pa kayo umutang at saan niyo po dinala yung inutang mong pera? Galit na tumingin sa akin si nanay. Sinabihang wala na daw akong pakialam kung saan niya dinala ito. Anak lang umano ako kaya't wala akong karapatang tanungin siya sa mga ginagawa niya. At kung ang iniisip ko daw ay ang tungkol sa utang, huwag daw akong mag-alala dahil maghanap siya ng perang ipambabayad para hindi na siya makapangperwisyo pa sa aming dalawa ni tatay. Saan naman kayo maghanap ng ibabayad, Aber? Uutang ulit kayo sa ibang tao para ibayad dun sa inutangan nyo. Hindi na kayo nahiyanay. Hirap na nga si tatay at halos magganda kuba sa kakatrabaho. Sige lang kayo sa pagpapasarap sa buhay nyo. Nakita kong saglit na natigilan si nanay at hindi nakapagsalita kaagad. Nakonsensya naman ako sa ginawang pagsagot-sagot sa kanya. Kung kaya't tinalikuran ko na lamang ito at padabog na pumasok sa may silid ko. Kinabukasan maaga pa lamang ay pumasok na akong trabaho. Hindi kami nagpapansinan ni nanay gawa ng naiinis pa rin ako sa kanya. Batid ko na kasing kaming dalawa na naman ni tatay ang magbabayad doon sa mga taong pinag-uutangan niya na alam kong nauwi lamang sa sugalang perang inutang niya noon. Lumipas ang maghapong iyong naging maayos naman ang lahat sa trabaho. Pag-uwi ko, nadatnan ko si nanay sa bahay. Sa isip-isip ko pa noon na ba, himalang hindi umalis ng bahay yung magaling kong ina. Malamang sa malamang ay wala na naman itong pera o kaya naman ay pinagtataguan niya yung mga pinag-uutangan sa sugal. Si nanay, hindi ba siya kakain? Tanong ko sa kapatid ko noon nang maghahaponan na kami. Ayon naman dito ay kanina pa umanong umaga masama ang pakiramdam ng aming ina noon. Nahihilo daw at masakit ang ulo. Wala si tatay ng gabing yon dahil nandestino ito ng trabaho sa bayan. Para makatipid ay nakikitulog ang tatay ko sa kaanak namin. Umuuwi na lamang ito tuwing linggo. Muling tinapunan ko ng tingin ang silid ng mga magulang namin bago nagsabing,
Baka naman sa kakalasing at pagsusugal ang dahilan kung bakit sumama ang pakiramdam nito. O siguro ay baka wala nang mahiramang pera pang sugal. Kaya ayan, plakda na sa higaan ng katawan. Napaka-imposible kasing bigla na lang siyang nagkakaganyan. Alam naman nating hindi siya lumiliban sa sugalan eh. Sabi ko pa. Hindi umimik ang mga kapatid ko. Tahimik lamang silang nag-umpisang kumain. Nang matapos kaming kumain ay pinuntahan ko sa silid ni nanay at tinanong kung bakit ayaw niya pang kumain. Pero noong idinampi ko na ang kamay ko sa noon niya, napakainit niya. Parang masusunog na yung balat ko sa sobrang init nun. Nag-aalalang sinabi ko sa aking inang nilalagnat siya at napakainit ng kanyang katawan. Agarang tinawag ko si Lani at hiningi rin dito ang gamot para sa lagnat. Nang maibigay naman ng kapatid ko ang gamot ay tinanong ko siya kung alam ba niyang nilalagnat si nanay. Humiling naman ito. Buong maghapon siyang wala sa bahay pati na rin ng ibang kapatid namin dahil pumunta umano sila sa bahay ng abuela namin noon. Hindi daw sana sila aalis ng bahay kanina. Ang kaso nga lang ay panay ang pagtatalak ng aming ina at kung ano-ano na naman ang napupuna nito. Kung inaruga mo lang sana ng maayos nun ng kapatid ko, di sana iaalagaan ka rin nila ngayong ikaw na may nagkasakit. Mahirap kasi sa inyo, naaalala niyo yung mga anak niyo kapag nagkakasakit na eh. Sabi ko. Kahit na malaki ang galit ko kay nanay ay hindi ko maatim na hayaan lang ito na wala si tatay. Nang gabing yun ay hindi ako gaanong nakatulog. Mayat mayang pinupuntahan ko si nanay sa silid niya at nilalagyan ng basang bimpo ang noo. Mga bandang 1:00 ng madaling araw. Kakatapos ko lamang lagyan ng bimpo sa noo si nanay. Nang makarinig ako ng mahihinang tunog at parang nasa silong yun ng bahay. Sa pandinig ko ay para itong asong may kinakagat-kagat na buto. Nakakangilong pakinggan, lalo na't sinamahan pa ng mahihinang pag-angil. Yun bang parang mga ngiping pinagkikiskisan, Sir Seth? Ganon ang narinig ko at sa pakiwari ko ay parang malapit lamang yun sa higaan ni nanay. Sa pag-aakalang hayop lang ang nasa silong ng bahay namin ay agarang binugaw ko yon. Pero dumaan na lamang ang ilang minuto ay patuloy ko pa rin naririnig ang ingay. Kung kaya't kumuha na ako ng mainit na tubig at ibinuhos sa parte ng sahig kung saan ko ito narinig. Masingit ko lang, Sir Seth, na mga panahong nangyari ito ay kawayan pa lamang na pinagdikit-dikit ang sahig namin at tamaka naman ng dingding. So ayun na nga, nung buhusan ko na ang sahig ay sunod-sunod na pag-atungal ang narinig ko at mabilis yung kumaripas ng takbo palabas ng silong. Halos yumanig na nga ang bahay namin dahil sa pagkataranta ng kung anumang hayop na yon. Pero noong matansya kong nasa likuran na yun ng bahay, kumunot ang noo kong nagtataka. Hindi na atungal ng hayop ang naririnig ko nun. Para na yung iyak ng isang matandang babaeng nasasaktan. Nagmamadaling pumunta ako sa kusina ng bahay. Pagdating sa kusina, agaran akong sumilip sa siwang at hinanap kung saan naroroon ang boses ng matandang naririnig ko. Wala pa mang ilang segundo ay may nahagip ang paningin kong pulto ng tao. Sobrang bilis lang noon na para bang kidlat lang na dumaan. Malapit sa dingding kung saan ako nakasilip. Kasunod doon ay ang kakaibang huni na hindi ko alam kung gawa ba ng ibon o ano. Sa takot at pagkabigla ko nga ay wala sa sariling napaatras ako at napahawak sa dibdib. Sunod-sunod ang pagkabog ng dibdib ko sa hindi mawaring dahilan. Sisilip pa sana ako ulit sa siwang. Ang kaso nga lang ay narinig ko ang sunod-sunod na pag-ubo ni nanay, kaya't bumalik na lamang ako sa silid nito at inasikaso na. Lumipas sa mga araw ay ganun pa rin ang nangyayari sa aking ina. Tuwing ika-6 ng hapon ay napakataas na ng lagnat niya. May mga pantal na rin ang nagsusulputan sa braso at mukha nito. Tuloy ay parang nagkaroon ito ng napakaraming bungang araw. Tuwing gabi naman kapag naglalakad na ako pauwi ng bahay galing sa trabaho, ay may nakikita akong 2 malalaking kulay itim na pusang nakaupo sa hindi kalayuan ng bakuran.
habang nakatitig sa bahay namin. Noong una, hindi ko lang pinapansin yon gawa ng baka pusa lamang ito ng kapitbahay. Pero napansin kong habang lumilipas ang araw ay ganun pa rin ang eksenang nadatatan ko. Tuwing pauwi na ako galing sa trabaho at malapit na sa bahay, ay naroon na naman ang 2 pusang hindi pangkaraniwan sa laki. Nakatanaw ang mga ito sa gawin ng bahay habang umaangil na mahina. Nung titigan ko na maigi ang pusa, ay nakita kong parang sunog ang kalahating mukha ng isa sa mga ito. Halos kita ng bungo nun. Nagbabagad din ang mga matang walang patid sa pagtulo ang laway. Dahil sa nakaramdam na ako ng hindi maganda, kung kaya't isang gabi, na malapit na ako sa bahay, sinubukan kong bugawin at paalisin ang 2 pusang ito. Pero kahit na anong bugaw ang gawin ko, ayaw pa rin itong umalis. Ni hindi man lang natakot nung ambahan ko itong babatuhin. Dahil sa ayaw magpatinag ng 2 pusa, ay hindi na ako nagdalawang isip ang pagbabatuhin ng mga yon. Matapos ko silang batuhin, saka pa lamang sila tumakbo palayo. Napamura pa ako sa isipan habang sinusundan ng tingin ng nag-uunang nagtatakbo ang pusa. At noong mawala ang mga ito sa paningin ko, pumasok na ako sa loob ng bahay. Pagkapasok ay dumiretso na muna ako sa silid ni nanay para tingnan ang kalagayan niya. Tinanong ko si Lani kung kamusta na ito, kung bumaba na ba ang lagnat niya. Ayon sa kapatid ko, kani-kanina lang bago ako dumating ay sobrang taas ng lagnat ni nanay. Halos nagdidiliryo umano ito. Mabuti na lang at bumaba ng lagnat niya kaya't nakatulog na ito ng maayos doon. Ano bang nangyari kay nanay? Bakit hindi gumagaling-galing yung sakit niya gayong umiinom naman siya ng gamot? Tanong ko. Ang sabi naman ng kapatid ko, hindi niya rin alam. Tinanong ko si Lani kung napatingnan niya na ba ang aming ina sa pagamutan. Tumango ito at nagwikang tapos niya na itong patingnan. Ang kaso ay niresetahan lang ito ng gamot para sa lagnat at sinabi ng doktor na wag munang pakainin ng malalansa. Baka yon ang dahilan kaya't may mga pantal na naglabasan sa katawan niya. Kahit na sinunod namin ang sinabi ng doktor, sa paglipas na mga araw, wala pa rin. Parang mas lalo ngang lumala ang kalagayan nito. Tuloy ay hirap na ako mag-isip kung anong gagawin. Isang hapon, habang inaasikaso ko si nanay ay nakarinig ako ng sunod-sunod na katok. Nung mapabuksan ko ang pintuan, si tatay lang pala ang kumakatok at kasama niya ang ipinakilalang kaibigang si Mang Dencio. Pagpasok niya pa lamang sa loob ng bahay ay agaran na siyang nagreklamo kung bakit ang baho daw ng paligid nun. Amoy panghina, amoy malansa. Hindi ba daw naglilinis sa mga kapatid ko? Ano na lamang ang sasabihin ng nanay namin oras na malaman itong hindi naglilinis si Lani? Palaging naglilinis ng bahay si Bunsutay. Pero kahit anong linis ang gawin niya, hindi maalis-alis yung maalingasaw na amoy . Hindi ordinaryong amoy lamang yung nalalanghap natin, paring Oscar . Sa tingin ko ay mukhang may hindi magandang nangyayari dito . Sabat naman ng kaibigan ni tatay na si Mang Dencio. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Dencio? Ano pong hindi ordinaryo yung amoy? Sa tingin ko mukhang ilang araw na kayong inaaswang dito . Seryosong sagot niya. Aswang? Teka, totoo po ba yun? Pero paano? Ang ibig kong sabihin noon ay paano niya nasabing inaaswang kami wala naman akong nakikita o nararamdaman. Saad ko pero saglit akong natigilan nung maalala ko ang 2 pusang. Ilang beses ko nang nakita sa bakuran ng bahay tuwing uuwi ako galing trabaho. Nagtanong si tatay kung nasaan daw ang aking ina. Hindi pa ba daw ito umuuwi galing sa sugalan? Sinabi ko naman yung kalagayan ni nanay noon. Nagmamadali namang pumasok si tatay sa silid nila ni nanay. Pero wala pang ilang minuto ay lumabas ito at tinawag si Mang Dencio. Naiwang nakabukas ang pintuan nung pumasok na si Mang Dencio kaya't natanaw ko sila at narinig ang pinag-uusapan. Bago nilapitan ni Mang Dencio si nanay ay nakiusap si tatay ditong tingnan ng aking ina
at baka malaman niya kung ano ang naging kalagayan nito. Agarang lumapit ang kaibigan ni tatay at tiningnan ang kalagayan ni nanay. Matapos niyang suriin si nanay, umiiling-iling itong nagwikang, "Kailangan kong umuwi sa bahay namin para kunin yung mga gamit ko sa panggagamot." Sinamahan naman ito ni tatay pero bago sila lumabas, binilinan kami nitong isarang mabuti ang pintuan at huwag magbubukas ng pinto hanggat hindi pa sila dumarating. Makalipas sa mahigit 1 oras ay bumalik silang dalawa. Pagbukas ko ng pintuan ay narinig ko ang sinabi ni Mang Densyo. Ayon pa sa napag-alaman ko, manggagamot si Mang Densyo. Sa bungad pa lamang daw ng bakuran ay nakita niya na ang marka ng aswang. Hindi niya lang yon sinabi kanina dahil gusto niya munang kumpirmahin ang lahat. Hindi na nagsayang pa ng oras si Mang Densyo. Nilapitan niya na kaagad si nanay na sa mga sandaling yon ay kasalukuyang nagdidelirio na dahil sa taas ng lagnat. Sa parting ito ay napag-alaman kong isa palang manggagamot ang kaibigan ni tatay. Ayon pa sa aking ama, mabuti na lamang at napagkasunduan nila mag-inuman ng kaibigan niya sa trabaho. Mabuti na lang talaga at naisipan nilang sa bahay na lamang namin mag-inuman. Kaya rin pala hindi siya mapalagay habang nagtatrabaho dahil sa may nangyari na palang hindi maganda sa aking ina. Nung suriin na nga ng kaibigan niya si nanay at nakita kong nagulat pa ito at bahagyang napaatras. Gawa ng noong tanggalin na ng manggagamot ang mahabang manggas na suot ni nanay. Grabe na yung laki ng pamamantal sa balat niya. May mangilan-ngilang butlignat na mamagayo na animoy, mga pigsang nag-uunahan magputukan. Hindi lang pala inaswang itong asawa mo. Aba kinulam din ito paring Oscar. Tahimik itong ginagawa ang panggagamot. Noong pinagmamasdan ko ito ay nakita kong wala itong inik. Habang bumubuka-buka ang bibig at iniihip sa katawan ni nanay. Tapos ay iihip na naman sa kamay at iminumwestrong pakrus sa katawan. Maya-maya pa inutusan ako ng albularyong magsiga siya ng goma at bigyan ito ng uling at lalagyan. Hindi na ako nagtanong pa at nagmadali lang sinunod ang utos nito. Matapos kong makapagsiga, inabutan ko na ng uling at lalagyan si Mang Densyo. Pagkakuha ng matanda ay kaagad nang sinagaan nito ang uling at pagkatapos ay may mga kung ano-anong mga tuyong halamang dahon itong nilagay at insenso nun. Noong umuusok na yon, ay itinapat na ng manggagamot sa aking ina. Sa mga oras na yun ay ang mas pinagtuunan ng pansin ng manggagamot, ang mga sugat ni nanay. Dahil sa mas matindi umano ang kulam na ibinaon sa katawan niya. Ayan, sa oras ng kasiyahan kasi nasa mga kaibigan. Pero ngayong may sakit na, nananahimik na sa bahay at namimirwisyo na sa mga anak. Wika ng isa ko pang kapatid na sumunod sa akin. Nakakarating lang galing trabaho. Sinaway ko ito at sinabihang tumahimik na huwag nang magsalita ba. Hindi na kasi maganda ang kalagayan ni nanay noon. Nung ibalik ko ang atensyon sa manggagamot ay nakita kong nagsunog ng balahibo ng manok ang manggagamot. Tapos ay nag-ipit din ito ng isa pang balahibo ng manok sa hinliliit na daliri sa paa ni nanay. Matapos gawin yun ni Mang Densyo ay bigla na lamang nagsisisigaw ang aking ina. Pero hindi naman siya sinasaktan ni Mang Densyo. Parang iniipit lang nito yung balahibo ng manok at walang tigil na bumubulong-bulong sa pagsasalita ng mga lingwaheng hindi maintindihan. Habang patagal nga ng patagal ang pagsisisigaw ni nanay, nag-iiba na ang boses niya. At sa pakiwari ko ay pagmamaari na ito ng isang matandang babae. Maya-maya pa ay narinig kong sinabi ng manggagamot na nahuli na umano nito ang taong kumulam sa aking ina at naikulong na nito sa katawan ni nanay. Lumayo-layo daw kami ng bahagya nun. Sumunod kami sa utos ng manggagamot at lumayo nga. Pero hindi ko pa rin inaalis ang paningin kay Mang Densyo at sa aking inang ginagamot niya. Nasaan ka? Bakit napakasilaw? Hindi kita makita. Pakawalan mo ako dito, ngayop ka. Karagal na sigaw ng boses na matandang babaeng nasa katauhan ni nanay.
habang nagwawala na aakalain mong nakagapos nun. Papakawalan lamang kita kung sasabihin mo sa akin kung ano ang dahilan at kinula mo yung babaeng ito. Ngayon, sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit mo kinula mo yung pasyente ko? Galit na wika ng manggagamot at hinampas-hampas nito ng balahibong manok ang katawan ni nanay. Sigaw naman ng sigaw at nagpupumilit makawala ang mangkukulam. Pero mas lalo lamang pinaparusa ni Mang Densyo ito. Habang ginagawa niya yun ay nakarinig na rin kami ng huni ng wakwak at malakas na paghagunay ng hangin sa labas. Kulang na lang ay iangat na ang bubungan namin sa lakas at tindi ng pag-ihip ng hangin na tumatama mismo sa bubungan namin. Kinikilabutan ako nun, kaya't pumuesto na ako sa sulok ng bahay. Sinabi ni Mang Densyo na huwag kaming matakot dahil kahit ano pa man ang gawin ng nilalang sa labas ay hindi ito makakapasok sa loob at makakapaminsala. Ano? Magsasalita ka o hindi? Mas mainam pa sigurong tapusin ko na yung buhay mo nang sa ganon mabawas-bawasan naman yung mga katulad mong halang yung kaluluwa. Bago pa man mabitawan ng albularyo ang dasal niya, sumigaw ang mangkukulam at nagmamakaawang huwag itong patayin. Sasabihin ko na. Sasabihin ko ng lahat kung bakit ko kinulam yung babaeng ito. Sa galit na boses ay muling inulit ni Mang Densyo ang tanong. Hindi na nagpaligoy-ligoy pang mangkukulam at sinabi niyang kaya niya nagawang magpalipad ng kulam sa aking ina dahil sa laki ng utang nito. Dahil lamang sa pagsusugal nun. Nung siningil niya umano si nanay, ito pa ang galit na galit at pinagbantaan pa siyang papatayin kapag hindi tumigil sa paniningil. Ang mas malala ay kinaladkad daw ni nanay ang matanda palabas ng bahay nito at ipinangalandakang aswang at mangkukulam. Kaya naman simula nang kinalat ni nanay na aswang siya at ang asawa niya, hindi na sila tinatantanan ng kanilang mga kababaryo at maya't maya ay ginugulo sila at pilit na pinapalayas sa kanilang tahanan. Halos hindi na sila makalabas ng bahay dahil sa tuwing nakikita sila ng mga kapitbahay ay ginagawang pulutan kaagad sila sa umpukan nun. Wala naman silang ginagawang masama sa mga ito. Tuloy ay hindi na sila makakilos na maayos. Ngayon, sabihin mo sa akin kung dapat pa bang kaawaan ng babaeng iyan. Matapos ko siyang pautangin ng malaking halaga, ito pa yung igaganti niya sa akin at sa asawa ko. Dagdag pang wika nito. Kahit na totoong mangkukulam at aswang sila ay wala naman silang inaapakang tao. Wala silang sinasaktan at tahimik lamang silang naninirahan. Pero magmula nang ikalat ni nanay na aswang sila, doon na nagbago ang lahat. Umabot pa sa puntong maski ang mga kabataan ay kinukutya sila noon. At kung minsan ay hinahagisan ng bato ang bubungan ng bahay nila. Isang beses nga ay tahimik lamang na naglalakad sa daan ng asawa nito. Nang bigla itong pagbabatuhin ng mga kabataan at tinawag pang aswang. Nang dahil lamang sa ginawang pagpapautang nilang mag-asawa kay nanay. Nagulo ang dating tahimik nilang buhay. Kung sa inyo gawin ang ginawa ng babaeng iyan, ang tingin niyo ba'y matutuwa kayo? Sandaling natahimik si Mang Densyo at umiling-iling. Sinabi nitong hindi pa rin tama ang ginawa nitong kulamin ng aking inat. Sila pa rin palang aswang na naglagay ng marka sa labas ng tahanan. Humingi ng tawad ng makukulam kay Mang Densyo sa kadahilan ng nadala lamang sila mag-asawa sa tindi ng galit na nararamdaman. Sinabi na lamang ng manggagamot na papakawalan siya nito, pero alisin na yung kulam na ibinaon nilang mag-asawa at paalisin na umano yung nilalang na kaninang papaikot-ikot sa bahay noon. Si Mang Densyo na umano ang bahala kay nanay. Sinunod ito ng mangkukulam. Pagkatapos ay nawala na rin ang nilalang na kanina pa humuhuni sa labas. Pagkatapos ay pinakawalan ito ni Mang Densyo. Pero bago pa man ito makawala ay binaunan niya ito ng marka. Nang sa ganon ay mararamdaman niya kung may gagawin itong kabalbalan at maging ang asawa nitong aswang. Ganon din ang ginawa ng manggagamot. Pagkatapos maalis sa katawan ni nanay ang kaluluwa ng mangkukulam,
Nag-usal lamang ang magagamot ng pangtawag sa kaluluwa ni nanay. Inutusang bumalik na ito sa sariling katawan. Ilang sandali lang lumipas matapos mawala ng malay si nanay ay muli na itong nagising at bumalik na sa sariling ulirat. Iyak ito ng iyak. Humihingi ng tawad at nagsisisi noon. Simula nang gumaling si nanay, nanahimik na ito sa bahay. Umakto na rin ito bilang ina ng tahanan. Lahat ng mga pinag-uutangan niya ay unti-unti naming binayaran. Pero yung mag-asawang inutangan niya, nung punta namin sa bahay, wala na. Wala ding nakakaalam kung saan lumipat ang mga ito. Ilang beses pa naming sinubukan ng hanapin sa ibang baryo o sa mga karatig lugar pero ni anino o bakas na mga ito, wala kaming makita.